Nagkasundo na ang Israel at saka Hamas sa 72 oras na ceasefire at samantala nagdeklara naman ng state of emergency sa estado ng Ohio sa Amerika dahil sa kontaminadong water supply. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mirasol Abogadil. Sa Amerika, umaabot sa kalahating milyong residente ng estado ng Ohio sa Amerika ang pinagbawalang uminom ng tap water dahil sa kontaminado ng mapanganib na algae blooms ang Lake Erie na pinagmumula ng water supply, partikular ng Toledo City. Hindi rin umano advisable na pakuluan ang tubig galing sa gripo dahil mas lalo lamang umanong tataas ang level ng tinatawag na microcystin toxin. Sa ngayon, wala pang resulta ang isinagawang pagsusuri sa tubig kaya hindi pa rin maaaring inumin ang tubig sa mga gripo. What we seem to have going on is all of the results as a result of the test continue to improve, which gives us more hope that we're going to be able to move forward on this a little quicker in terms of finalizing when the water will be able to be returned to its normal use. Samantala, nagkakaubusan na ng mga bottled water sa mga local stores sa syudad at kinakailangan pang tumungo ng mga residente sa ibang lugar upang makabili ng malinis na inuming tubig. Dahil dito ay inilagay na sa state of emergency ang Toledo, Ohio, kung saan inuutusan ang Ohio National Guard at state workers na magrasyon ng malinis na tubig sa mga residenteng nangangailangan. Ayon sa Governor's Office, maaaring makaranas ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka at maapektuhan ang liver functions kapag nakainom ng kontaminadong tubig. Samantala, isa ang naitalang patay sa serye ng mudslides at flash floods sa Southern California kahapon. Natagpuan ang biktima na si Joe Wanley, 48 anyos, sa loob ng kanyang sasakyan na tinangay ng tubig mula sa kalsada ng Mount Baldy. Ayon sa mga opisyal ng San Bernardino County, 70 hanggang 100 na mga turista ang na-stranded at nagpalipas ng gabi sa community center. Hindi sila makaalis sa lugar ng Forest Falls dahil sa mga nagkalat na debris at putol na kawad ng kuryente. Ayon sa mga otoridad, aabuti ng hanggang 3 araw bago tuluyang malinis ang mga lansangan sa tourist site at makapasok ang mga sasakyan. Dahil sarado pa ang mga lansangan, nahihirapan ang mga rescuer na makapasok sa mga apektadong komunidad. At sa Israel, isa-isa nang nag-aalisan ang Israeli soldiers sa Gaza Strip, ilang oras matapos na nagkasundo sila ng Hamas sa 72 oras na ceasefire na epektibo simula ngayong hapon. Ayon kay Israeli military spokesman Lieutenant Colonel Peter Lerner, nasa defensive positions na ang tropa nila sa labas ng Gaza. Ang ceasefire proposal ay ginawa ng Egypt na siyang nagsilbing mediator sa pagitan ng militanteng grupo at Jerusalem. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 1,800 ang bilang ng mga namatay sa Gaza, kung saan karamihan sa mga ito ay mga sibilyan. Mirasol Abogadil, UNTV News Worldwide.